Kapiling na ho natin sa ating linya ng komunikasyon, walang iba kundi si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Pabatiin natin sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Representative Leviste. Magandang umaga po. Okay, direktahang tanong sapagkat very controversial ito hong nailahad ho ninyo na tungkol doon sa issue ng panunuhol po sa inyo, utangkang panunuhol. Ano po ang nagtulak sa inyo para isa publiko yung insidente ng panunuhol hanggang may mga nagsasuggest nga, sana hinintay yung bigger fish, ika nga until such time pwede raw gawin yung entrapment operation. Ano ho ang inyong masasabi dito, Congressman? Ang offer po ay para sa porsyento ng mga projects ng DPWH sa 1st District ng Batangas na sa halaga ng 3.6 billion pesos. Ang ibinigay na pera ay mula sa isang kontraktor na may kasama pang resibo na ito po daw ay 3% ng 104 million pesos na mga proyekto. May iba pang mga kontraktor na magpapadala pa raw ng tinatawagang suporta para sa aking mga programa, at ang ibang mga contractor daw po ay willing na makipag-meeting din po at magpadala ng kanilang suporta. Kaya tinawagan ko po ang PNP dahil syempre illegal ang ganitong klaseng mga contribution, at ang masasabi ko po ay ito ay isang insidente lamang, pero ang tinatawagang SOP sa mga DPWH projects ay alam naman po ng publiko, nangyayari talaga. Ang nalaman ko lang po ay talagang widespread to. Talagang sanay na sanay ang mga taga-DPWH dito, at sana pag mas makikita ito ng publiko, ito po ay mapapawasan. Congressman, may mga pangalan ba kayo na hawak ngayon na maaaring maisiwalat din mula doon sa mga binabanggit na contractor, sapagkat sabi nitong district engineer, may mga contractor na nagbibigay ng kumbaga nag-ambag-ambag ika nga meron ho bang nabanggit siya ng mga partikular na pangalan o kumpanya na naibahagi po sa inyo, Congressman? WH contractors ng bawat distrito ay publicly available naman po. Ang sinabi sa akin ni DPWH engineer ay lahat naman po halos ng mga proyekto ay dumadaan sa mga sinasabi po na nating rig biddings. Yan po yung maaring description. Kasi ang nangyayari daw po ay pinipili ng mga dating congressman ng aking distrito ang mga winning bidders, at yung mga winning bidders po ang nagbibigay ng SOP sa dating congressman ng aking distrito. Dahil ang sistemang ito ay talagang deeply rooted na, kahit na ang bagong congressman ay hindi sasali sa ganitong sistema, ganun din pa raw po ang mangyayari sa mga biddings ng mga government projects. Kaya ako po ay nagsispeak out na rin po dito para sana magkaroon ng mas malakas pang political will para mabago ang sistema ng bidding ng DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Congressman, dahil dyan sa nakakagimbal na revelation, sa tingin ho ninyo, ganito rin ang kalakaran sa buong bansa, yung sistema ho na nangyayari dyan sa Batangas, Congressman? Baka maraming magagalit sa akin kung sasabihin po ganun sa buong bansa. Sasabihin ko na lang po, ganun po dito sa amin sa unang distrito ng Batangas. Okay, isa pa hong katanungan bago ko ipasa sa akin hong katandem. Paano ninyo masisiguro na hindi naman kayo mabibiktima ng mga political retaliation? Dahil sinasabi nyo, yung mga previous na congressman dyan ho sa inyong distrito, mistulang ganun nga yung nagiging kalakaran. So, ano ho ang tingin ho ninyo dito? Ang focus ko po ay ang pag-audit ng nagawa ng mga proyekto para may ebidensya. Hindi lang natin sasabihin na pangit ang gawa ng mga proyekto, pero kung ang acceptance ng DPWH at ang binayaran ng DPWH ay 15 meters na sheet pile, at ang nasukat namin sa inyong video po ay 4 meters lang, walang question na
malaki ang nawalang pondo ng bayan. Binayaran ng ating bayan ng mahigit 1 trillion pesos para sa lahat ng mga flood control projects. Yung nakita natin sa video ay halos 1 billion pesos daw. Pero 2/3 po ng materyales na sukat namin po ay nawawala. Ibig sabihin po, daan-daang milyong piso ang nawawala sa mga substandard DPWH projects sa aking distrito lang po. Okay. Congressman, dahil ito ho ay gumimbal, hindi lamang ho actually dito sa Pilipinas, kundi kahit yung mga kababayan ho natin from outside, yung mga overseas Filipino workers, nagulat dito ho sa inyong malaking revelasyon. Pero kung ito man ho ay uusad na yung investigasyon dyan sa lower house, are you still willing to participate doon po sa mismong investigasyon ng House of Representatives, Congressman? Willing naman po tayo, pero ang focus ko po ang audit ng mga projects na nagawa na sa ating distrito dahil ang DPWH ay pwedeng maningil sa mga kontraktor pag mapatunayan na kulang ang ginawa nila. Kaya ang maganda po yung mga investigasyon na may magandang aksyon at yun po ay dapat specific na sa mga proyekto. At ang magagawa naman po ng Congress ngayon sa tingin ko ay tungkol naman sa mga budget sa darating na mga proyekto ng DPWH. Dapat bawasan natin ang mga flood control project budgets. Dapat imbes na pumondo ng bago, sagutin na lang ng mga kontraktor ng mga kasulukuyang mga proyekto ang pagsasaayos ng kanilang mga proyekto. At dapat po siguro ibaba din natin ang cost ng mga DPWH projects dahil nung panahon daw po ni Secretary Babe Singson, mas mababa naman ang cost ng mga proyekto. At kung pilitin nating ibaba ang cost, baka ang mangyari po dyan, bababa ang SOP para sa mga congressman. Yun. Okay, ang akin pong katandem ay meron ding katanungan po para sa inyo. Si Bombo Ever may tanong. Bombo Ever? Congressman Leviste, sa ngayon po ba may nakalatag na po kayong mga plano para mapanagot hindi lamang po itong mga district engineers kundi yung mga nasa likod din po ng posible po na mas malawakan pang korupsyon sa Department of Public Works and Highways ko? Ang District Engineering Office sa aming distrito ay naging sangkot sa mga hindi daw tunay na mga bidding. At hindi ko po masasabi kung ganun po sa ibang mga distrito. Ang focus ko lang po syempre po ay sarili kong distrito. Pero ang aking distrito ay syempre bahagi ng Region 4A. Ang ilan din sa mga proyekto sa aking distrito ay iniimplementa ng regional office. At sana magiging mas maayos din po ang implementasyon ng ibang mga proyekto ng DPWH Region 4A office. Kanina, Congressman, nababanggit niyo po yung SOP. May ideya po ba kayo kung paano po ba nagsimula yung ganito pong klase po ng SOP o kickback system po sa mga proyekto po ng pamahalaan? Sa aking distrito po kasi isang pamilya ay nagrepresenta nito sa Kongreso sa mahabang panahon. Kaya baka nasanay na lang po ang mga DPWH engineers dito sa ganoong kalakaran. Matagal naman daw po na ang ganitong practice. Pero ang sinasabi daw ay lumalaki ang porsyento na ng mga proyekto sa SOP. Okay, balik po sa akin Kong, dahil nabanggit ho ninyo yung itinangka na ibigay po sa inyo ay nasa 306 million kung di po ako nagkakamali. But yung actual na nakarating initially ay mahigit 3 million, 3.1 or 3.2 million po ba ito? Hindi ho ba kayo na insulto rito, Kong? Dahil meron naman kayong bago pa man kayo pumasok sa politika ay alam po namin, kayo ho ay isa ring negosyante. Hindi ho ba kayo na insulto dun sa ganong actuation na sinusuhulan kayo, tinatangka kayong suhulan ng by millions, Congressman? Hindi naman po yung pag-insulto yung punto dito. Yung illegal na practice po dapat yung magiging discussion dito. Ang SOP ay talagang kinasanayan sa iilang mga DPWH offices
At ang lumalabas po dito ay ang expectation ng ibang mga engineer ay kaya daw tumatakbo ang iba para maging congressman, at least sa aking distrito, ay para makakuha ng, sabihin po natin, 10% ng mga bilyon-bilyong pisong mga proyekto ng aking distrito taon-taon. Pero nagkataon po na medyo bata ako, kaya idealistic pa, at wala po tayong balak na kumuha ng share natin sa bilyon-bilyong pisong mga proyekto. Kunin na rin po namin ang inyong reaksyon dun sa may mga panawagan na magbitiw hindi lamang yung district engineer nga at syempre yung iba pang mga opisyal na nakakasaklaw ho dun, siguro sa region, and meron nga nakakarating pang panawagan hanggang kay Secretary Bunuan. Ano po ang take po ninyo dito sa call for resignation? Marami na po sigurong mga nagko-comment dyan at sila po ay mas may karanasan kaysa sa akin. Pero yung madadagdag ko lang po ay kahit sino po ang secretary ng DPWH, ang sistema ay talagang may ganitong kultura na. Pero yung nasa control ng ng Kongreso ay ang laki ng pondo na ibibigay natin sa DPWH. Ang proposal po ngayon ay 880 billion pesos para sa 2026 budget ng DPWH. At kung na-prove na marami pong mga corrupt incidents sa DPWH, baka dapat natin ibaba ang budget na ibibigay para din mapilitan ang DPWH na bawasan din po ang korupsyon sa kanilang ahensya. Okay, one just last point, Congressman, itong dahil dito sa mga development ho na ito, yung binabanggit ho ninyo na gusto nyo maging testigo itong district engineer, ano ho ba ang katotohanan hinggil ho dito? At despite nung kanyang mga actuation, parang sa tono, parang gusto nyo rin siya na in a way matulungan para ho dito sa pagresolba ng korupsyon na sistema, Congressman. Opo. Personally, naawa po ako kay engineer dahil hindi naman siya ang pinaka-guilty. Hindi nga siya ang marami ng mga questionabling proyekto kumpara sa ibang mga distrito. Nagkataon lang na ako'y hindi tumanggap ng kaniyang alok, pero sa ating bansa daw, mas marami pang mga kaso katulad nito na hindi lang nire-report. At kung siya po ay willing na maging state witness, baka siya po ay pwedeng makakatulong pa sa pagbunyag ng ganitong sistema para ang publiko po ay pwede ding ma-inform na kailangan nating baguhin itong sistema sa DPWH. With that, maraming salamat po, Congressman, sa pagtugon sa amin pong mga katanungan kahit napakaaga ho ngayon, at alam namin na marami din ho kayong mga pinaghahandaan at tungkol dito sa usapin po na ito ay masalimot. Tututukan po namin ito, Congressman, at makakaasa ho kayo na kami makikibahagi doon sa kampanya laban ho sa korupsyon. Thank you so much. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang atin hong nakausap, mga kabombo. Siya ho yung tinangkang suhulan ng nasa 3 milyon mahigit na halaga ng salapi ng district engineer dyan sa kanilang lugar. And yung gusto o yung offer na ipagkaloob sa kanya ay nasa 306 million pesos. Pero ho, ito mga kabombo ay isinumbong na sa mga otoridad at ngayon ay ina-address na ng ating mga otoridad.